Sa bawat pag-responde natin sa sunog, buhay natin ang pwedeng maging kapalit nito. Una kong inisip, parang medyo nablangko ako. Sino yung kailangan kong unahin. In every response namin, buhay ng tao ang nakataya. Pag hindi mo tiningnan yung pinaka-worst scenario na mangyayari sa sunog, pwede kang ma-distract. Talagang sinunog, nasasampahan natin ng kaso yung mga culprit na arsonist. Ang larangan ng pagpapanatili ng kaligtasan at kaayusan ng ating mga mamamayan ay laging may kaakibat na panganib na maaaring ikasira ng katawan at isip at maaari ding ikamatay ng isang individual na gumaganap sa ganitong klaseng gawain. Ngunit ang sunog ay may kakaibang hamon sa isang taong umaapula nito. Ang init na dumadampi sa katawan at ang usok na nalalanghap ng bibig ay sapat na upang ang isang tao ay manghina at hindi na maisagawa ang mga taktikang ginagamit sa pagpatay ng apoy. Nariyan din ang ibang mga panganib tulad ng mga estrukturang gumuguho, mga pagsabog, pagkakuryente, at pagkababad sa delikadong radiation. Kabilang na rin sa mga panganib ay ang mga taong nasusunugan na nawawala sa katinoan. Minsan may buwasan na tayo po ay masaktan, tayo po ay masaktan sa sunog, masaktan ng mga taong nasusunugan. Especially sa mga depressed area, nandyan yung tutukan ka ng kutsilyo, tutukan ka ng baril, agawin sa iyong host. Basta kasi ang gusto nila, unahin mong bombahin yung bahay nila. Hindi naman pwede yun. Meron tayong SOP kung paano ang firefighting operation na gagawin natin. Bago pa lang ako, mga first year ko pa lang as a fireman. Kasalukuyang tagsunog ng dito sa Maynila, ng mga hotel. Nung naalala ko to, yung Regent of Manila, sa EDSA ngayon. Yan ang isang hindi kong makakalimutang sunog kasi diyan ko na-experience. Unang-una, bago akong bumbero noon, na-experience ko agad nung ma-encounter ko maraming mga casualty at injury ang nasa gugpa namin dyan sa sunog na yan. Kasi buong building na yon, almost 10-story o 12-story building na yon, nasunog yun. Pinakamatindi po namin na respondihan siguro kamakailan lang nitong sa Tatalon. Itong may volunteer na bomberong na kuryente. Opo, nabagsakan siya ng gawad, tapos yung mahirap po ron, hindi mo basta-basta malalapitan agad kasi yung gamit namin, ito lang suot namin, iatang mo sa ibang bumbero na may tamang gamit na ilayo siya sa mga gawad ng kuryente bago namin masikaso. Mula sa pisngi natin, hanggang sa braso rito, nakita mo parang guwantes na punit-punit, balat na pala niya sa kamay. Sa katagalan ng serbisyo ng isang bumbero, lumalabas ang mga sakit na tulad ng kanser at iba pang karamdaman na may kinalaman sa baga, puso, buto at kasukasuan. Sa bawat sunog na nirerespondihan ay umiiksi ang mitya ng kanilang mga buhay. The exposure to smoke, siyempre, on a milder note, yung ating personnel na exposed to smoke would be initially kung konti lang. The coughing, of course, irritation, na mata, sa ilong. In severe cases, particularly those na may mga chemical exposures, may mga certain chemicals such as carbon monoxide and other deleterious substances can cause dizziness, occasionally fainting, seizures in cases na gano'n, Then, in prolonged cases, kung minsan coma, then in siguro death, sometimes, pagka napabayaan, if left alone. Ang pagpapanatili ng kaligtasan ng ating mga gusali sa sunog ay trabaho ng ating mga fire safety inspectors. Habang dinadagdagan pa ng ahensya ang kanilang mga bilang,
ang ating mga inspektor ay ginagawa ang kanilang makakaya upang masuri ang mga establishmento sa kabuuan ng bansa. Ang hinaharap na problema as far as the inspection is concerned ay yung pag-convince sa ating mga clients para i-comply ang RA 9514. Lalo na yung pagpalit, the repealing ng PD 1185, tapos nag-ano tayo sa RA 9514, napakahirap i-impose yung RA 9514. Taon ng pag-aaral at karanasan ang humahasa sa ating mga investigador upang malaman ang sanhi ng mga sunog. Pakay nilang alamin ang mga ito upang matukoy kung may taong nagsimula ng apoy at maiwasan ang ganitong pangyayari sa hinaharap. Advantage ng arson investigator na matagal na talagang nag-iimbestiga ay doon pa lang sa pagpasok sa fire scene. Tayo, pag hindi collapse ang building, nakikita kagad natin kung saan siya possible na nag-origin yung fire. Hindi kagaya ng ibang mga ordinaryong tao na pagpasok nila, alam nila may sunog sa loob pero hindi na alam kung saan talaga nag-umpisa na point yung pinaka-origin ng fire. Ang investigador kasi pagdating sa area nito, kinakailangan maging makalmasin. No? Pagdating mo sa area, kinakailangan hindi lang naman yung sunog o behavior ng fire ang obserbahan mo. Ultimo na rin naman, yung mga taong nakapaligid sa'yo. Kasi unang-una dapat mo munang isipin kung ito ba ay sinadya. O kung hindi man siya sinadya, so magkakaroon ka ng elimination process. Kabilang din ang ating mga kawani sa mga bumubuo sa disaster management sector sa ating bansa, lalo na sa panahon ng bagyo at lindol. During the Ondoy flooding, okay, nasa bahay pa ako on the way on my reporting na yun suppose, na kung saan natawag po ako to rescue them. Ang tubig is about 30 feet deep and I have to, guide them on the side ng ng bahay nila para makarating dun sa evacuation area. It so happened na somebody tapped me, from the back, and then sabi niya, "Ma'am, yung pong pamilya po ba ninyo na ilikas niyo na po ba?" Ay, oo nga pala. Nawala sa isip ko na ando pa pala yung mga pamilya ko, na I have to save them also. Meron pong trauma sa amin, lalo-lalo kung baguhan ka pa lang na nakakita ng patay. Kung saan, tulad nung nangyari nung sa Payatas, kung saan bumabalik sa isipan namin maski natutulog kami. Parang nagkakaroon kami ng guilt sa sarili namin na bakit wala kami doon nung mangyari, na imbis na makatulong kami. Pero yan po ay isang kalamidad na hindi na po natin maasahan talagang mangyayari sa ating mga kababayan. Pre, bilang isang responder, ang bigla ko na lang naisip, kailangan din, safe din muna ako. So kahit mabigat sa loob ko na hindi ko muna pinansin yung kasamahan kong bombero, una ko munang nirespondihan yung civilian. Ang mga kawani at ang mga espesyalista ng Bureau of Fire Protection ay narito at nagkakaisa upang magbigay serbisyo sa publiko sa abot ng kanilang makakaya. Sa ating paggunita ng ika-42 na Fire Service Recognition Day, sa ilalim ng temang pagkilala sa natatanging paglilingkod tungo sa maunlad na lipunan, binibigyan natin ng halaga ang mga munting pagsisikap ng ating mga bumbero sa pagganap ng kanilang sinumpaang mga tungkulin. Ko'y nananawagan sa inyong lahat, tayo'y magtulungan para sa kaunlaran. Mapamungsang sunog ay ating iwasan, nang ang antas ng buhay ay maitaas.
Pusong bumbero, bumberong tunay. Sa mapamuksang sunog, kami ay susugod. At kahit sa gitna ng mapanganib na apoy, kami handang tumulong sa habang panahon. Pusong bumbero, bumberong